Next. Next, next ako. So, good morning everyone. So, ang aking talakayan ay tungkol sa klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa o panitikan. Ano nga ba ang klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa at panitikan? Ito ay tumutukoy sa iba't ibang antas ng pag-unawa sa isang akda. Hindi lamang ito simpleng pagbasa ng mga salita, kundi isang masusing proseso ng pagkuha ng impormasyon, pagbigay kahulugan, pagsusuri at paglalapat ng natutuhan sa sariling karanasan. Hinahati ito sa ilang antas. Una ay literal, pagpapakahulugan, mapanuri o kritikal, integrative, pati na rin ang pag-unawa sa salitaan at pagpapahalagang estetiko. Bawat antas ay may mahalagang papel upang lubos nating maunawaan ang mensahe, layunin at kagandahan ng akda. So, ang una ay literal. Ang literal ay nakatuon sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa mga babasahin. Ang mga kasanayang kaugnay rito ay maaaring payal o di kaya'y masalimuot. Una, pagtiyak sa detalye. Pagtiyak sa detalye ay kinukuha nito ang tiyak na impormasyon mula sa binasa. Halimbawa, sa kwento ay nakasaad na alas 5 ng umaga, umalis si Ana. Ang tanong ay anong oras umalis si Ana? So, ang sagot ay alas 5 ng umaga. Pangalawa, pagtiyak sa paksang diwa. Dito ay kinakilala sa pangunahing ideya ng akda. Halimbawa nito ay ang kwento ay tungkol sa ito ay tungkol sa teka muna. Ito ay tungkol sa pagsisikap ng isang estudyante upang makatapos ng pag-aaral. Ang paksang diwa ay tungkol sa kahalagahan ng pagsisikap sa edukasyon. Pangatlo, pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Dito ay inaayos dito ang mga pangyayari ayon sa tamang daloy. Halimbawa nito ay una, ang nangyari ay nag-aaral siyang mabuti. Pangalawa, kumuha siya ng pagsusulit at pangatlo, nakapasa siya. So, ito ay inaayos niya ito sa kung ano man ang mga unang nangyari, pangalawa at pangatlo. Ang ikaapat, alusyon sa mga salita, tao, lugar at pangyayari. Ito ay pag-aayos sa mga pangyayari. Ito ay pagkilala sa mga binanggit sa teksto. Halimbawa, kung nabanggit ang Maynila, ito ay isang lugar sa Pilipinas. Panglima, pagbabalangkas, ginagamit ang tuwirang pahayag o paraphrase statements. Dito ay halimbawa, si Pedro ay masipag at matyaga. Kung ipaparaphrase mo siya, magiging si Pedro ay taong nagsisikap at hindi agad sumusuko. Pang-anim, paglalagom o pagbubuod. Ito ay ang pagkuha ng mahalagang ideya sa maikling paraan.
Ito ay pagkuha ng mahalagang ideya or maikling paraan. Ang halimbawa nito ay ang kwentong tungkol sa isang batang nagsumikap at nagtagumpay sa kabila ng kahirapan. Ika-anim na bahagi, ang pagpatatayang classroom or traditional at di-traditional. Una, natutukoy ang mga kaisipan ng akda na dituwirang inilahad. Dito ay inuunawa ang mga nakatagang mensahe. Halimbawa, madilim ang paligid. Maaring ito ay sumusimbolo ng isang problema o kalungkutan. Pangalawa, nahuhulaan ang susunod na pangyayari na nakapagbibigay ng hypothesis. Halimbawa nito ay nakapagbibigay siya ng hypothesis at nakapagbibigay ng hypothesis sa kanyang mga halimbawa. Pangatlo, nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at salita ng mga tauhan. Nahuhulaan ang kalalabasan ng pangyayari, nabibigyang kahulugan ang mga tayutay at mga simbolo. Ika-anim, natutukoy ang mga impresyong kaugnay ng padamdam, tono o himig at akda, natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Mapanuri o kritikal na pagpapahalaga. Una, nasusuri ang pagkamakatotohanan o di makatotohanan ang mga pangyayari sa akda. Dito ay nasusuri niya kung ito ba ay katotohanan o hindi. Pangalawa, nasusuri kung katotohanan o opinyon ang inilahad sa akda. So, dito ay nasusuri mo kung ito ba ay totoo o isa lang opinyon ng isang may akda. Pangatlo, nasusuri ang kaangkupan ng mga kaisipan o pangyayari. Pang-apat, napahahalagahan ang antas ng pagtanggap ng mga ideya, kaisipang inilahad sa akda. Integrative or paglalangkap. Kasangkot dito ang personal na pananaw o saloobin at pagpapahayag or valuing sa liwanag ng karanasan sa pagbasa. Una ay talasalitaan ayon sa paggagamit ng akda. B. Ayon sa iba't ibang antas ng pagkakahulugan. C. Kasing kahulugan at kabaliktaran. D. Konotasyon. C. Denotasyon. Pagpapahalagang estetiko or aesthetic approach. Pagtugong emosyonal sa nilalaman, paglalahad ng damdamin hinggil sa kawilihan, pagiging masigla, pagkabagot, pagkainis at iba pa. Paglalagay ng sarili sa mga tauhan at mga pangyayari sa akda. Halimbawa nito ay sa kwento. Nilalagay mo ang sarili mo sa kwento or ikaw ang bida sa tauhan at alam mo kung ano ang mga nangyayari or iba pang mangyayari sa akda. Tatayin dito kung paano ang isang mamabasa ay nagiging sensitibo sa mga kilos at gawin ng tauhan at pangyayari sa akda. Imahin na ipapahayag ng mag-aaral ang kanyang damdamin kaugnay ng mga masining na paraan ng ginagamit ng may akda upang makita, maamoy, makinig at malasahan ang pagpapahayag o kaisipang nilahad sa akda. Dito ay mai-imagine mo na ang mag-aaral ay meron siyang pinapakitang damdamin or ginagawang kilos sa pamamagitan ng masining na paraan ng may akda.
Ito ay mga halimbawa ng items sa pagsusulit sa panitikan. Dito ay natutukoy ang damdaming namamayani sa mga sumusunod na pahayag. Una ay bakit nating gabi ay hindi pa sila dumating. Pangalawa, ialam po ninyo talagang hindi ko po magagawa. Baka. B. Kasanayan. Pagbibigay kahulugan sa mga matalinghagang pahayag. Ang unang tanong ay, mababanag mo na ang kanyang mga paningin ay may ulap na kung itingin. Ito ay mga kahulugan na matalanghaga na malalim ang kanilang kahulugan. Pangalawa, ang panahon na lamang at hanip na siya nakang dakilang lumikha. Kani siya, muna siya kanang kuan siya ma-feel mo nga siya nagkuan ng malabong alala. Sa pangatlo, bilang at sukat kung mangusap ang taong iyan. Ang tamang sagot ito ay siya ay madaldal. D. Itong question na ito ay piliin ng mga pagpipili ang sagot, ang titik na palagay mo ay tamang sagot sa tanong. So, itong kwentong Maynila ni Benvenido Ramos, ito ay meron siyang kwento na ito'y kanyang kwento na ginamitan niya ng simbolo o mga makatalinghagang salita sa kanyang kwento. D. Itong kwento nito, meron itong mga tanong. Una, ano ang ipinawating ng salitang bangketa sa unang taludturan? So, ang kwentong Maynila ay tungkol ito sa isang bata or sa lugar na mahirap ang kanilang dinaranas. Ang eskolta sa ikalang tuludtod ang hulugan ng ito ay nangahulugan na kahirapan at sipayo. Ikatlo, anong tayo ginagamit sa ikalima at ikalutod? Ito ay hyperbole. Pang-apat, ano ang kabuuang diwang ipanhiwatig na ikalawang saknong? Ito ay nandito to sa saknong sa kwento. So, yun lamang po ang aking parte ng aking talakayan. Salamat po sa pakikinig.